Bagamat isang oras lamang ang itinakdang pagtatanghal nila sa festival para sa SB19 at sa kanilang mga tagahanga na 18, ang isang oras na yon ay may napakalaking kahalagahan dahil sila ang kauna-unahang Filipino artist na nagtanghal sa Lollapalooza. Mula kina Pablo, Josh, Stelcan at Justine na inaangkop ang kanilang pagtatanghal para sa entablado ng festival hanggang sa kanilang stylist na masusing nagsaliksik at naghanda. Ibinuhos nila ang lahat ng pagsisikap upang maging isang hindi malilimutang performance. Hindi lamang ito para sa mga tagahangang bumiyahe mula sa Pilipinas o matiyagang naghintay sa Estados Unidos upang mapanood sila, kundi pati rin sa mga taong ngayon pa lamang makikilala at makakadiskubre sa SB19. Nakapanayam ng beauty editor na si Donya Momenian ang P-pop group bago ang kanilang pagtatanghal upang pag-usapan kung paano nila ipinagmamalaki ang kanilang pagka-Pilipino sa entablado, kung paano sila naghahanda para sa kanilang mga palabas at ang makasaysayan nilang pagganap sa Lollapalooza. Sa patuloy na naging update ng The Vogue, iba't iba ang merkado rito. Sabi ni Justin sa Teen Vogue, ilang araw bago ang kanilang pagtatanghal. Sa mga nauna naming palabas dito sa US, karamihan sa mga nanood ay mga tagahanga na namin. Pero sa pagkakataong ito, marami ang mga casual na manunood na hindi pa nakikilala sa aming grupo. Ayon naman kay Josh, nagpapasalamat sila sa bawat oportunidad na dumarating. Ngunit aminado siyang ang entablado ng Lollapalooza ang isa sa pinakaabangan nila. Maipapakita namin kung ano ang kayang gawin ng mga Pilipino, paliwanag niya. Matagal na namin gustong maipakilala ang aming musika sa mga tao rito dahil naniniwala kaming may kakaibang identidad ang aming musika na hindi basta-basta magagaya ng iba. Yan ang tatak ng SB19 na ipinagmamalaki namin. Bilang isang grupo, nag-stretch kami at nagsasagawa ng vocal exercises bago kami magtanghal. Yan ang say naman ni Stel. Sabay-sabay din kaming nananalangin kasama ang aming mga mananayaw. Pagkatapos kaming 5 ay nagsisiksikan sa isang huddle at sabay-sabay kaming sumisigaw ng isang sigaw ng pagkakaisa para palakasin ang aming enerhiya bago umakyat sa entablado. Mula sa artikulo ng The Vogue at mula sa kuha ni Gino Lucas, dito sinabi na since the US weather right now is really similar to the Philippines weather, I just want to wear something that I could wear every day, Ken says. So my favorite one is Margiela Lazy Sunday. Anyway, nag-viral sa social media ang outfit ng SB19 dahil sigurado daw alam nilang napakainit that day. Pero pinili pa rin nilang suotin ang nasabi nga pong mga kasuotan nila doon dahil meron itong purpose. Anyway, narito po ang naging last na pahayag ng artikulo na The Vogue. While this Lollapalooza stage is already special on its own, SB19 is upping the stakes by playing their new song, which will be released after the festival. The members share their excitement but also hope that the audience will like it.